Tila naglipa na pa rin ang mga pogo sa kabila ng total ban. Kahapon, mahigit 200 ang naaresto sa isang scam hub sa Makati. Isa pa ang sinalakay ng mga otoridad sa Makati rin, pero wala na silang naabutan. Ang detalye sa agenda report ni Nancy Carvajal. Dalawang hinihinalang scam hubs ang kinubkob ng otoridad sa Makati Central Business District. Sa loob lang ng halos isang buwan, daan-daang foreign nationals at Pinoy ang inaresto dahil sa pagkakasangkot sa iba't ibang iligal na gawain. Matapos salakayin kagabi, mas marami pang ebidensya ang natagpuan sa opisina ng Flying Futures Company na umuokupa sa 21st floor ng RCBC Tower sa Makati. Ayon kay PAOK Chief Gilbert Cruz, may lisensya ito na mag-operate bilang offshore gaming company noong 2019 pero napaso na ito noong 2020. Lumabas sa record ng PAGCOR na kahit hindi nag-renew ng lisensya ang kumpanya, hindi naman ito tumigil sa operasyon kahit noong pandemic. Lalo sa kabila ng pagban ni Pangulong Marcos sa POGO noong nakaraang taon. Na-recover sa lugar ang mga computer na gumagamit ng application na ipinagbawal sa maraming bansa kabilang ang Pilipinas. Yung K8 na yon, it's a gambling platform, sports betting platform o gambling platform na nakaban na sa ibang bansa. And I think dito sa atin nakaban din yan. So hindi inaaprobahan niya ng PAGCOR. Napag-alaman na Flying Future Services Incorporated ay ang kumpanyang nangangasiwa ng gaming at gambling platform na K8. License ito sa Curaçao pero wala sa Pilipinas. Kwento ng ilang empleyado, 4 na taon na silang nagtatrabaho sa kumpanya. Dagdag pa ni Cruz, inaakala raw ng mga pogo na ang pag-ukupa ng lugar malapit sa mga tanggapan ng mga embahada sa bansa ay makakapaghina sa crackdown ng gobyerno laban sa mga ito. Na mag-imbentaryo, natuklasan na ang primary clients ng Flying Futures ay mula sa mga bansang France, Spain, China, Malaysia at Japan. May MC catcher din o device na kayang kumuha ng information sa mga cellphones na seryosong banta sa seguridad. Katulong namin yung local PNP. But siguro we will ask the local government as to their permits. Kung ano ba talaga yung permit nila kasi ano ba talaga yung in-apply nilang permit? Is it business for BPOs or anong business ba talaga yan? Call center ba yan? Umabot sa mahigit 200 na empleyado mula sa iba't ibang lahi ang inaresto. 2 linggo pa lang ang nakakalipas, sinalakay rin ang ilang palapag ng PBCom building sa parehong lugar. Pero walang naaresto dito dahil tila naabisuhan umano ang mga may hawak ng pogo sa raid. Para sa agenda, Nancy Carvajal, Billionario News Channel.